Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa tunay na halaga ng buhay? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na ang yaman ay hindi laging nakikita sa kislap ng salapi. Sabi nila, ang pinakamatinding kahirapan ay ang kalungkutang nararamdaman sa gitna ng karangyaan. Paano kung ang lunas sa kahirapang yon ay hindi nabibili ng pera, kundi matatagpuan sa isang pangakong binitiwan ng isang batang hindi mo inaasahan? Ang tunog ng katahimikan. Iyon ang unang napansin ni Amihan na Salvacion matapos niyang ibaba ang telepono. Isang katahimikang halos nakakabingi, isang katahimikang nagkakahalaga ng 10 bilyong piso. Kakasarado lang ng pinakamalaking deal sa kasaysayan ng Salvation Holdings, isang tagumpay na dapat sana'y nagdudulot ng ingay, ng sigawan, ng pagbubunyi. Ngunit sa loob ng kanyang penthouse na nakatayo sa pinakatuktok ng distrito ng Silangan, tanging ang mahinang pag-ikot ng yelo sa kanyang baso ng whiskey ang maririnig. Mula sa bintanang salamin na mula sahig hanggang kisame, tanaw niya ang buong syudad, isang karagatan ng mga kumukutitap na ilaw. Bawat isa'y sumisimbolo sa isang buhay, isang pangarap, isang kwento. Milyon-milyong kwento sa ibaba, ngunit dito sa itaas, nag-iisa lamang ang sa kanya. At ito'y isang kwentong walang laman. Sa edad na 42, nakamit na ni Amihan ang lahat ng bagay na kayang bilhin ng pera. Mga mamahaling sasakyan, mga designer suit, mga ari-arian sa iba't ibang bansa. Ngunit habang lumalaki ang kanyang bank account, tila lumiliit naman ang kanyang puso. Ang bawat tagumpay ay nag-iiwan lamang ng mas malalim na pakiramdam ng kawalan. Para siyang isang hari na nakaupo sa isang tronong gawa sa ginto. Sa loob ng isang palasyong walang kaharian, nilagok niya ang natitirang alak sa kanyang baso. Ramdam ang anhang na gumuhit sa kanyang lalamunan. Hinubad niya ang kanyang kurbata at itinapon yon sa isang silyang katad na nagkakahalaga ng isang ordinaryong sahod. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang takasan ang katahimikang ito na sumisigaw ng kanyang pangalan. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang mahalagay, ang pag-usad. Ang kanyang itim na sedan ay marahang dumudula sa mga kalsada ng Bonifacio Global City, isang bakal na kahon ng karangyaan na humihiwalay sa kanya mula sa magulong mundo sa labas. Ngunit kahit ang makina ng sasakyan ay tila bumubulong ng kanyang kalungkutan, bigla, ang marahang pag-usad ay naging isang biglaang paghinto. Napakunot ang noo ni Amihan. Trapiko. Isang kumpol ng mga tao ang nagkakagulo sa gitna ng daan. Pinipilit ang mga sasakyang tulad niya na huminto. Bumusina ang kanyang driver, ngunit walang nangyari. Naipit sila. Nag-init ang ulo ni Amihan. Isa pa ito sa mga bagay na kinaiinisan niya. Ang mga abala. Ang mga hindi inaasahang pangyayari na sumisira sa perpekto niyang kontrol sa lahat ng bagay. Tingnan mo kung anong problema. Utos niya sa kanyang driver. Ang boses ay malamig at walang pasensya. Ngunit bago pa man makababa ang driver, isang mahinang katok ang narinig niya mula sa bintana sa kanyang tabi. Hindi niya ito pinansin. Marahil ay isang pulubi o isang nagbebenta ng sampagita. Sanay na siya sa mga ganito. Ang pinakamadaling paraan ay ang huwag silang pansinin hanggang sa sila'y mapagod at umalis. Ngunit ang pagkatok ay nagpatuloy. Mas malakas, mas mapilit. Sa huli, dala ng inis, marahas niyang pinindot ang buton para bahagyang bumaba ang tinted na bintana. Natigilan siya. Ang mga salitang handa na niyang ibato ay biglang naglaho sa hangin. Sa labas ng bintana ay hindi isang matandang pulubi o isang mapilit na teenager. Ito ay isang batang babae. Marahil ay nasa 7 o 8 taong gulang. Payat ang kanyang pangangatawan at may bahid ng dumi ang kanyang pisngi.
Ngunit ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa kanya. Walang bahid ng awa o pagmamakaawa. Sa halip, mayroon itong kakaibang dignidad, isang ningning na hindi nababagay sa marumi niyang kasuotan. "Pasensya na po sa abala, sir," sabi ng bata. Ang boses ay maliit ngunit malinaw. Hindi sumagot si amihan. Tinitigan niya lamang ito. Nagtataka. "Nakita ko po kasi yung convenience store doon sa kanto." Pagpapatuloy ng bata, itinuturo ang isang maliwanag na tindahan sa di kalayuan. "Kailangan lang po sana ng kapatid kong bunso ng gatas, kahit yung maliit lang po na karton." Natawa ng mapakla si amihan sa kanyang isip. Gatas. Sa lahat ng pwede niyang hingin. Pera, pagkain, isang karton ng gatas lang para sa kapatid. Akmang bubuksan na ni amihan ang kanyang wallet para kumuha ng ilang daang piso at ibato sa bata para matapos na ang usapan nang muling magsalita ito. At ang mga salitang lumabas sa bibig nito ang nagpatigil sa kanyang mundo. "Babayaran po kita," sabi ng bata. Ang mga mata ay seryoso at hindi kumukurap. "Hindi ko pa po kayang bayaran ngayon, pero paglaki ko po, hahanapin kita. Pangako po, babayaran kita." Isang pangako. Para kay amihan, ang mga pangako ay kontrata, ang mga salita ay transaksyon. Ngunit ang pangakong ito, mula sa isang batang may dumi sa pisngi at gutom sa tiyan, ay iba. Ito'y hindi isang transaksyon. Ito'y isang testamento ng karangalan. Sa isang iglap, gumuho ang pader na matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Ang bilyonaryong si Amihan Salvacion, ang lalaking kayang bilhin ang lahat, ay natulala sa harap ng isang batang babaeng nag-aalok ng tanging bagay na mayroon siya, ang kanyang salita. Hindi niya namalayan ang kanyang sarili na dinukot ang kanyang wallet. Ngunit hindi ilang daang piso ang kinuha niya. Kumuha siya ng 1,000 piso, inilabas ito sa siwang ng bintana. "Heto," sabi niya. Ang boses ay bahagyang garalgal. "Bilhin mo ang pinakamalaking karton ng gatas na makikita mo at bumili ka na rin ng pagkain para sa'yo." Kinuha ng bata ang pera, ngunit hindi agad umalis. Tinitigan niya muna ang pera, pagkatapos ay muling tumingin kay amihan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting tila nagbigay liwanag sa buong madilim na kalsada. "Salamat po. Tala po pala ang pangalan ko," sabi niya. "Tandaan niyo po ha, may utang ako sa inyo." At sa isang iglap, tumakbo na ito. Nawala sa gitna ng mga taong nagkakagulo. Naiwan si amihan na nakaupo sa loob ng kanyang sasakyan. Ang trapiko ay nagsimula nang umusad muli, ngunit siya'y hindi pa rin gumagalaw. Nakatingin lang siya sa direksyon kung saan nawala ang batang nagngangalang Tala, isang bituin. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono. Hindi ang kanyang business phone, kundi ang kanyang personal na linya. Iisang numero lang ang tinawagan niya dito. "Ramon," sabi niya nang sagutin ang tawag. Ang boses ay nagbabalik na sa dati nitong awtoridad. Ngunit may halong kakaibang urgensya. "May ipapahanap ako sa'yo." "Sino po, sir?" Tanong ng kanyang pinagkakatiwalaang assistant sa kabilang linya. Nag-pause si amihan, inaalala ang mga mata ng bata. Isang batang babae. Pangalan niya ay Tala. Mga 7 taong gulang. Payat. Nakita ko siya sa kanto ng 32nd at 5th Avenue. "Ano po ang apelyido, sir? May litrato po ba kayo?" "Wala. Basta hanapin mo siya," mariing sabi ni amihan. "Gamitin mo lahat ng koneksyon mo. Kailangan kong malaman kung sino siya at kung saan siya nakatira. Agad." "Masusunod po, sir." Ibinaba ni amihan ang telepono. Sumandal siya sa upuan at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa dilim ng kanyang isipan, hindi na ang mga numero ng kanyang huling deal ang nakikita niya, kundi ang isang pares ng mga matang puno ng dignidad
at isang pangakong nagkakahalaga higit pa sa lahat ng kanyang yaman. Hindi nagtagal, muling tumunog ang kanyang telepono. Si Ramon. "Sir," sabi nito sa kabilang linya. Ang boses ay may halong pag-aalangan. Nahanap na po namin sila base sa description at sa tulong ng ilang CCTV sa lugar. Napaupo ng tuwid si amihan. Nasaan sila? Isang sandali ng katahimikan ang namagitan bago sumagot si Ramon. "Sir, natagpuan na po namin sila. Nakatira sila sa ilalim ng tulay ng pag-asa. Sa ilalim ng tulay ng pag-asa, mayroong isang mundong hindi nakikita ng mga nagmamadaling sasakyan sa itaas. Dito, ang bubong ay semento at ang mga dingding ay ang malamig na ihip ng hangin mula sa ilog. Dito, ang bawat araw ay isang laban para mabuhay. At sa mundong ito, si Liwayway di makulangan ang reyna, ang sundalo, at ang ina. Ang kanyang kaharian ay isang maliit na espasyo na sinapinan ng karton at mga lumang tarpaulin. Ang kanyang yaman ay ang dalawang natutulog na anghel sa kanyang tabi, si Tala at si Sinag. Dahan-dahan niyang sinusuklay ang mahabang buhok ni Tala na nakahiga sa kanyang kandungan. Bawat haplos ng lumang suklay ay isang panalangin, isang pangarap para sa isang kinabukasang mas malambot at hindi kasing gulo ng buhok ng kanyang anak. "Nay," bulong ni Tala, ang mga matay nakapikit pa rin. Gutom na po si Sinag. Ngumiti si Liwayway, isang matamis ngunit pagod na ngangiti. "Alam ko, anak, maya-maya lang, gigising na yung araw. At paggising niya, hahanap si nanay ng paraan. Ito ang kanilang ritual tuwing umaga. Isang pangako, isang paalala na kahit gaano kadilim ang gabi, palaging may pag-asang dala ang Liwayway. Ngunit ang pag-asang iyon ay madalas na sinusubok. Kaninang madaling araw, nang umalis siya para mamasura, wala siyang gaanong napulot na maaaring ibenta. Ang natira sa kanya ay sapat lang para sa isang tasang lugaw na paghahatian nilang tatlo. Pinagmasdan niya si Sinag. Ang bunso niyang natutulog pa rin ng mahimbing. Ang munting dibdib ay marahang tumataas baba. Ang balat nito'y medyo naninilaw. Kulang sa nutrisyon, kulang sa gatas. Isang kirot ang gumuhit sa puso ni Liwayway. Isang kirot na mas matindi pa sa kumakalam niyang sikmura. Gagawin niya ang lahat para sa kanila. Ibababa niya ang lahat maliban sa isang bagay, ang kanilang karangalan. Ito na lamang ang tanging yaman na naipamana sa kanya ng kanyang ama. At hindi niya hahayaang may sino mang yumurak dito. Ilang oras ang lumipas, ang init ng araw ay nagsisimula nang tumagos sa mga siwang ng tulay. Si Liliwayway ay naghahanda na sanang umalis. Muli nang makita niyang tumatakbong pabalik si Tala. Ang mga matay nagniningning sa tuwa. "Nanay, nanay, tingnan niyo po." Sigaw nito, may hawak na isang malaking karton ng gatas at isang supot ng mainit na pandesal. Napatayo si Liwayway, ang puso'y biglang kinabahan. "Saan galing yan, Tala?" "Anak, sinabi ko naman sa'yo na wag. Hindi po ako nanghingi, nanay." Mabilis na sagot ni Tala. "Nangako po ako. Sabi ko, babayaran ko siya paglaki ko." Ikinuwento ni Tala ang lahat, ang tungkol sa magarang sasakyan, sa lalaking may malungkot na mga mata at sa 1,000 pisong ibinigay nito. Habang nagsasalita ang anak, unti-unting nag-init ang mukha ni Liwayway, hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa isang pamilyar na damdamin, ang galit na may halong kahihiyan, isang estranghero. Isang mayaman, isang lalaking tumingin sa kanyang anak na parang isang palaboy na kailangang kaawaan, at ang 1,000 piso para sa kanya. Iyon ay hindi tulong. Iyon ay isang sampal, isang paraan para sabihin, "Heto ang pera, layuan mo ako." "Tala,
Sabi niya, ang boses ay mahinahon, ngunit may bigat. Hindi tayo tumatanggap ng limos. Kinuha niya ang supot ng tinapay at ang gatas. Pero dahil para ito sa kapatid mo at galing sa mabuting puso mo, tatanggapin natin ngayon. Pero tandaan mo, ibabalik natin ang sukli. At sa sandaling iyon, isang anino ang tumabon sa kanilang munting tahanan. Isang anino mula sa isang matangkad na lalaking nakatayo, ilang metro mula sa kanila. Naka-designer suit ito. Ang sapatos ay kumikinang kahit sa madilim na ilalim ng tulay. Ang buhok ay maayos na nakasulya at ang amoy ng mamahaling pabango nito ay tila isang insulto sa amoy ng ilog at usok sa paligid. Bawat hibla ng kanyang pananamit ay sumisigaw ng isang salita. Mayaman. Siya na marahil iyon. Ang lalaking may malungkot na mga mata. Tumayo ng tuwid si Liwayway. Hinarap ang lalaki na parang isang leon ang nagbabantay sa kanyang mga supling. Ikaw ba ang nagbigay nito sa anak ko? Tanong niya. Ang boses ay matigas at walang bahid ng pasasalamat. Bahagyang nagulat si Amihan Salvacion sa direktang pagharap sa kanya. Tumango siya. Nakita ko kasing kailangan nila ng... Hindi namin kailangan ng awa mo. Putol ni Liwayway. Lumapit siya. Dinukot mula sa kanyang bulsa ang perang natira mula sa 1,000 matapos ibili ni Tala. Mahigit 900 piso. Inilahad niya ito sa harap ng lalaki. Heto ang sukli. Salamat sa pautang. Napakunot ang noo ni Amihan. Tila hindi maintindihan ang nangyayari. Hindi niya kinuha ang pera. Hindi yan pautang. Tulong yon. Para sa inyo. Tulong. Para sa amin utang na dapat bayaran. Giit ni Liwayway, ang mga matay nag-aapoy. Hindi kami namamalimos, Ginoo. Marangal kaming nabubuhay. Tiningnan ni Amihan ang paligid nila. Ang mga karton, ang maruruming kumot, ang 2 batang nakatingin sa kanila nang may pagtataka. At pagkatapos ay ibinalik niya ang tingin kay Liwayway. Marangal? Tanong din niya. Ang boses ay hindi nangiinsulto, kundi puno ng pagkalito. Nakatira kayo sa ilalim ng tulay. Ang mga anak mo ay kulang sa pagkain. Hindi yan karangalan. Yan ay pagtitiis. Hayaan mo akong tumulong. Nag-alok siya. Isang apartment. Pagkain. Pag-aaral para sa mga bata. Lahat ng bagay na pinapangarap ni Liwayway tuwing gabi. Ngunit ang paraan ng pagkakasabi niya, ang tono ng kanyang boses, para kay Liwayway, para itong isang negosyante na bumibili ng isang bagay na sira. Ang karangalan ay hindi nakikita sa kung saan ka nakatira. Sagot ni Liwayway, ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Nakikita yan sa pagtayo mo sa sarili mong mga paa. Hindi namin kailangan ng tagapagligtas. Ang kailangan namin ay respeto. Itinulak niya ang pera sa kamay ni Amihan. Umalis ka na at huwag ka nang babalik. Natigilan si Amihan. Sa buong buhay niya, walang sino man ang tumanggi sa kanyang pera. Walang sino man ang tumanggi sa kanyang kapangyarihan. Tinitigan niya ang babaeng nasa harap niya. Payat, pagod. Ngunit ang baba ay nakaangat. Ang mga matay hindi sumusuko. Sa wakas, isinara niya ang kanyang palad kung nasaan ang pera at tumalikod ng walang imik. Habang naglalakad siya palayo, ang kanyang mamahaling sapatos ay lumilikha ng alikabok sa tuyong lupa. Bawat hakbang ay tila isang pagkatalo. Pinanood siya ni Liwayway hanggang sa siya'y maglaho. Nang mawala na siya sa paningin, saka lamang lumabas ang isang butil ng luha mula sa kanyang mata. Mabilis niya itong pinunasan. Hindi siya iiyak. Niyakap niya ang kanyang mga anak. Nanalo siya sa labang ito. Napanindigan niya ang kanyang prinsipyo. Ngunit habang papalubog ang araw at ang lamig, ay nagsisimulang gumapang mula sa ilog. Isang tanong ang bumabagabag sa kanyang isipan. Nanalo nga ba siya? O isinugal niya lang ang kinabukasan ng kanyang mga anak para sa sarili niyang karangalan?
Niyakap niya ng mas mahigpit sina Tala at Sinag. Ang mahalaga ay magkakasama sila. Ang mahalaga ay ligtas sila. Ngunit habang kinakabit niya ang kanilang maliit at debateryang radyo para makinig ng musika bago matulog, isang boses ang pumutol sa himig. Isang boses na naghahatid ng balita. Special weather announcement. Ang bagyong may international name na Hagupit ay lalo pang lumakas at itinaas na sa signal number 4. Inaasahang direktang tatama ito sa Kalakhang, Maynila sa susunod na 6 na oras. Pinapayuhan ng lahat, lalo na ang mga nasa danger zones at malapit sa mga ilog na agarang lumikas. Ang salitang lumikas ay umalingaw sa ilalim ng tulay. Tumingin si Liwayway sa itaas, sa mga siwang ng semento, at pagkatapos ay sa ilog na unti-unti nang tumataas ang tubig. Bigla, ang pakiramdam ng tagumpay ay napalitan ng purong, walang bahid na takot. Ang pader ng karangalan na kanyang itinayo ay tila unti-unting guguho, hindi dahil sa isang mayaman na lalaki, kundi dahil sa hagupit ng paparating na unos na trip. Ang salitang lumikas ay parang isang malupit na biro na humampas sa pandinig ni Liwayway. Lumikas? Saan sila pupunta? Ang mga evacuation center ay malayo, siksikan at delikado. Dito, sa ilalim ng tulay, kahit paano'y meron silang sariling espasyo. Kahit paano'y pamilyar ang bawat sulok. Ngunit ang kalikasan ay walang pakialam sa sentimiento. Ang hangin na kanina'y malamig na ihip lamang ay isa ng halimaw na umuungol, yumayanig sa mga yero at tarpaulin na nagsisilbi nilang pader. Ang bawat paghampas nito'y parang isang higanting kamay na nagbabantang sirain ang kanilang munting kaharian. Nanay, natatakot po ako. Narinig niyang sabi ni Tala. Ang boses ay nanginginig habang mahigpit itong nakayakap sa kanyang braso. Si Sinag naman ay nagsimula nang umiyak sa kanyang kandungan. Ang munting katawan ay giniginaw na. Huwag kang matakot, anak. Nandito si nanay, sabi ni Liwayway. Ngunit ang sarili niyang boses ay may bahid ng takot na hindi niya kayang itago. Mabilis siyang kumilos. Sinubukan niyang italin ng mas mahigpit ang mga lubid na nakakabit sa tarpaulin. Pinatungan niya ng malalaking bato ang mga gilid ng kanilang saping karton. Ngunit lahat ng iyon ay walang saysay. Ang pag-ulan, na kanina'y ambon lang, ay isa ng buhos na rumaragasa, dala ng malakas na hangin. Ang tubig mula sa kalsada, sa itaas, ay bumabagsak na parang maliliit na talon sa mga siwang ng tulay. At ang ilog na dati kanilang kapitbahay, ay isa ng kalaban. Ang tubig nito'y kulay tsokolate at mabagsik, at ang dating metro-metrong agwat mula sa kanilang tinutulugan ay ngayoy ilang pulgada na lamang. Isang malamig na dampi ng tubig ang gumapang sa paanan ni Liwayway. Napatalon siya. Hindi na ito biro. Ang kalaban ay nasa kanilang pintuan na. Niyakap niya ang kanyang 2 anak. Ginawang kalasag ang sariling katawan laban sa tumitinding lamig at hangin. Wala siyang magawa. Wala siyang mapuntahan. Ang pader ng karangalan na buong tapang niyang itinayo kaninang umaga ay unti-unti nang nilalamon ng umaapaw na tubig. Ang kanyang katapangan ay isa na ngayong desperasyon. Sa gitna ng nakakabinging iingay ng umuungol na hangin at humahampas na ulan, isang tunog ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang tunog na hindi nababagay sa lugar na yon. Ang marahan at halos aroganteng ugong ng isang mamahaling makina. Kasabay nito, 2 matalim na sinag ng liwanag ang tumagos sa dilim at ulan, na parang mga matang naghahanap. Ang itim na sedan. Bumalik ito. Huminto ang sasakyan sa gilid ng kalsada sa itaas at bumukas ang pinto sa passenger side. Mula roon, lumabas ang isang pamilyar na anino. Si Amihan Salvacion. Wala siyang payong,
Sa loob lamang ng ilang segundo, ang kanyang mamahaling suit ay basang-basa na ng ulan. Ngunit tila hindi niya ito ininda. Mabilis ngunit maingat siyang bumaba sa madulas na putikan patungo sa kanilang kinaroroonan. Hindi na siya ang bilyonaryong may malungkot na mga mata. Ngayon, ang mga mata niya ay may determinasyon, may urgensya. Liwayway! Sigaw niya, ang boses ay halos lamunin ng ingay ng bagyo. Niyakap lang ni Liwayway ang kanyang mga anak, ang muka'y nakasubsob sa buhok ni Tala. Pagtanggi, iyon ang una niyang reaksyon. Hindi siya hihingi ng tulong. Hindi sa kanya. Ngunit lumapit si Amihan. Hindi niya pinansin si Liwayway. Ang una niyang ginawa ay ang hubarin ang kanyang suit jacket at ibinalot ito sa nanginginig na katawan ni Sinag. Pagkatapos, inilagay niya ang kanyang sarili sa pagitan nila at ng direksyon ng hangin, nagsilbing panangga sa malakas na ulan. Kailangan niyo nang umalis dito. Sigaw niya ulit. Wala kaming pupuntahan. Isinigaw pabalik ni Liwayway. Ang mga salita'y may halong pait at luha. Mayroon, sagot ni Amihan. Ang tingin ay matalim. Sasama kayo sa akin. Hindi kami sasama sa'yo. Kit ni Liwayway, ang karangalan ay gumagawa ng huling desperadong paglaban. Hindi namin kailangan ng awa mo. Sa pagkakataong ito, isang bagay ang nagbago sa mukha ni Amihan. Isang kislap ng galit. Hindi galit sa kanya, kundi galit sa sitwasyon. Hinawakan niya si Liwayway sa magkabilang balikat. Ang mga daliri mariin, pinipilit siyang tumingin sa kanya. Hindi ito tungkol sa'yo. Hindi ito tungkol sa akin. At lalong hindi ito tungkol sa lintik na karangalan mo. Dumagundong ang boses niya, mas malakas pa sa kulog. Tingnan mo ang mga anak mo, Liwayway. Nanginginig sila sa takot at lamig. Ang karangalan mo ay hindi kayang maging pader laban sa bagyong ito. Hindi sila kayang protektahan yan. Ang bawat salita ay parang isang malakas na sampal na gumising sa kanya mula sa kanyang pagmamatigas. Tumingin siya sa mga mukha ng kanyang mga anak. Kay Tala na umiiyak nang walang tunog at kay Sinag na ang mga labi ay nangingitim na sa ginaw. Tama siya. Ang Diyos na pinaglilingkuran niyang nagngangalang karangalan ay walang kapangyarihang iligtas ang kanyang mga anak. Gumungo siya. Ang lakas na ipinagmamalaki niya ay biglang naglaho, napalitan ng isang alon ng pag-amin sa pagkatalo. Wala nang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tanging isang hikbi, isang tahimik na pagtango. Iyon lang ang kailangan ni Amihan. Mabilis siyang kumilos. Binuhat niya si Sinag na nakabalot pa rin sa kanyang jacket. Hinawakan niya sa kamay si Tala. Halika na, sabi niya kay Liwayway. Ang boses ay mas mahinahon na ngayon. Sumunod si Liwayway na parang isang sundalong sumuko sa laban. Wala siyang dinala, walang damit, walang gamit. Ang tanging hawak niya ay ang kamay ni Tala na hawak din ni Amihan. Ang init mula sa palad ng lalaki ay gumapang sa kanyang nanginginig na katawan. Isang init na sabay na nakakahiya at nakakapagbigay sigla. Ang pag-akyat pabalik sa kalsada ay isang pagsubok, ngunit hindi sila binitiwan ni Amihan. Pinagbuksan sila ng pinto at sa isang iglap, nailipat sila mula sa magulo at basang impyerno patungo sa tahimik at tuyong loob ng sasakyan. Walang nagsalita habang umaandar ang sasakyan palayo sa tulay ng pag-asa. Tanging ang tunog lamang ng humahampas na ulan sa bintana at ang mga hikbi ng mga bata ang maririnig. Hindi nagtagal. Pumasok sila sa isang basement parking na maliwanag at malinis. Huminto sila sa harap ng isang pinto na hindi pangkaraniwan. Isang pinto ng elevator. Dito na tayo, sabi ni Amihan. Bumukas ang pinto ng elevator at pumasok sila sa loob ng isang maliit na kwadradong silid na may mga dingding na parang salamin. Pinindot ni Amihan ang isang buton na may nakasulat na PH. Marahan at tahimik na umakyat ang elevator.
Nakahawak pa rin si Liwayway sa kamay ni Tala. Ang puso niya'y kumakabog ng malakas. Ito na yon, ang punto kung saan wala ng atrasan. Ang pagpasok sa mundo ng lalaking ito. Ding! Isang mahinang tunog ang narinig at ang pinto ng elevator ay marahang bumukas. Ngunit hindi isang hallway ang bumungad sa kanila. Ang pinto ay bumukas direkta sa isang sala. Isang napakalawak na sala na may mga bintanang salamin mula sahig hanggang kisame na nagpapakita ng buong syudad na hinahagupit ng bagyo. Ang mga muebles ay moderno at elegante. Ang sahig ay kumikinang. Ang hangin ay malinis at may amoy na hindi niya mawari. Nakatayo sa gitna ng lahat ng karangyaan na iyon, basang-basa, marumi, at may dalang takot. Naramdaman ni Liwayway na mas naging palaboy pa siya kaysa noong siya'y nasa ilalim pa ng tulay. Siya, si Tala, at si Sinag ay unang beses na nakatapak sa isang penthouse, sa isang mundo na hindi nila akalaing nag-e-exist. Para kay Amihan Salvacion, katahimikan ang pinakamahal na luho. Ito ang premyo niya matapos ang isang araw ng magulong meetings at walang katapusang tawag sa telepono. Ngunit ang katahimikan na bumalot sa kanyang penthouse ngayon ay iba. Ito'y hindi mapayapa. Ito'y mabigat, puno ng mga hindi sinasabing salita, at nababasag lamang ng tunog ng pagpatak ng tubig mula sa kanilang basang damit sa kanyang sahig na gawa sa Italian marble. Pinanood niya ang tatlong bagong dating. Sila'y nakatayo malapit sa pinto ng elevator, tila takot na humakbang pa na parang mga ligaw na ibon na napadpad sa isang gintong hawla. Si Sinag, nayakap pa rin niya, ay unti-unti nang huminahon. Ang pag-iyak ay napalitan ng namimilog na mga matang puno ng pagkamangha. Inilibot nito ang tingin sa matataas na kisame, sa mga ilaw na nakatago at sa malawak na espasyo. Si Tala naman, habang nakahawak pa rin sa kamay ng ina, ay parang isang sundalong nag-i-inspeksyon sa teritoryo ng kalaban. Ang mga mata nito'y matalas. Sinusuri ang bawat mamahaling gamit na para bang sinusukat ang halaga at panganib na dala nito. At si Liwayway, nakatayo siyang tuwid, ngunit ramdam ni Amihan ang panginginig ng kanyang mga balikat. Ang mukha niya'y isang maskara ng katatagan, ngunit ang mga mata niya'y sumisigaw ng pag-aalinlangan at pagkapahiya. Tumingin ito sa kanya at sa isang iglap, nakita ni Amihan ang pader na muling itinayo nito sa kanilang pagitan. Mas mataas at mas matibay kaysa kanina. May guest room doon, sabi ni Amihan. Itinuturo ang isang pasilyo. Ang boses niya, na sanay magbigay ng utos sa daan-daang empleyado, ay biglang naging alanganin. May banyo. Pwede kayong maligo. May mga tuwalya at mga damit na ipapakuha ko. Hindi sumagot si Liwayway. Kailangan niyong magpatuyo at magpainit, lalo na ang mga bata. Dagdag niya, sinusubukang gawing mas praktikal ang alok. Dahan-dahang tumango si Liwayway. Binitiwan niya ang kamay ni Tala at lumuhod sa harap nito. Tala, anak, dalhin mo ang kapatid mo doon sa kwarto. Maghintay kayo sa akin. Huwag kayong aalis. Huwag kayong hahawak ng kahit ano. Maliwanag? Opo, nanay, sagot ni Tala. Ang pagiging ate ay biglang nanaig sa kanyang pagkamangha. Iniabot ni Amihan si Sinag kay Liwayway na siya namang nag-abot nito kay Tala. Habang naglalakad ang dalawang bata patungo sa pasilyo, hindi napigilan ni Amihan na mapansin ang maliliit at basang bakas ng mga paa na iniiwan nila sa kanyang kumikinang na sahig. Kakaiba. Ang sahig niya, na dati simbolo ng kanyang kalinisan at kaayusan, ay nagkaroon bigla ng bakas ng buhay. Nang mawala na sa paningin ang mga bata, hinarap siyang muli ni Liwayway. Hanggang kailan kami pwedeng manatili? Tanong nito. Ang boses ay formal at malamig. Hanggang sa humupa ang bagyo. Hanggang sa maging ligtas na para sa inyo na natigilan si Amihan. Bumalik? Saan? Sa ilalim ng tulay? Ang mga salita ay tila napakasakit bigkasin.
hanggang sa maging maayos ang lahat. Pagtatapos niya, "Saan ang kusina?" Tanong ulit ni Liwayway. Hindi pinapansin ang alok niya. "May private chef ako. Si Manang Elsa. Magpapahanda ako ng pagkain. Saan ang kusina?" Pag-uulit nito, mas mariin. "Hindi kami bisita. Nandito kami dahil sa bagyo. Ayokong maging pabigat. Magluluto ako." Ito na naman ang pader. Ang nakakainis ngunit nakakahangang pader ng karangalan. Napabuntong hininga si Amihan. Itinuro niya ang isang pinto sa dulo ng sala. Doon. Tumango si Liwayway at naglakad patungo roon. Bawat hakbang ay maingat, na parang naglalakad sa isang minahan. Naiwan si Amihan na mag-isa sa gitna ng sala. Sa isang iglap, ang kanyang malawak na penthouse ay tila naging masikip. Dalawang mundo ang nagsalpukan sa loob ng kanyang tahanan at siya'y nasa gitna, hindi alam kung paano kikilos. Ding-dong. Isang pamilyar na tunog mula sa private elevator ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Kumunot ang kanyang noo. Wala siyang inaasahang bisita, lalo na sa ganitong panahon. Bumukas ang pinto ng elevator at mula roon ay lumabas ang isang babaeng ang itsura ay kabaligtaran ng lahat ng kaguluhan sa labas. Si Clara Montesillo. Nakasuot ng isang eleganteng pulang bestida, ang buhok ay perpektong nakaayos at ang bango ng kanyang French perfume ay agad na pumuno sa hangin. "Han, darling," sabi niya. Ang boses ay matamis, ngunit may pahiwatig ng pag-aari. "I was so worried. Hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. I had to come and check on you myself." Lumapit si Clara para yumakap at humalik, ngunit ang mga mata nito ay hindi na kay Amihan nakatingin. Napako ang tingin nito sa basang sahig, sa mga bakas ng maliliit na paa, at pagkatapos ay sa direksyon ng kusina kung saan pumasok si Liwayway. "Mukhang may bisita ka," sabi ni Clara. Ang tamis sa kanyang boses ay biglang naglaho, napalitan ng nagyayelong hinala. At mukhang basang-basa sila. Bago pa man makasagot si Amihan, muling lumabas si Liwayway mula sa kusina. Nakahanap marahil ito ng basahan at ngayon ay nakayukong pinupunasan ang mga bakas na iniwan nila. Napatigil si Clara. Tiningnan niya si Liwayway mula ulo hanggang paa. Ang gusot at basang damit, ang magulong buhok, ang pagod sa muka. Isang nanggisi na may bahid ng pangmamaliit ang sumilay sa mga labi ni Clara. "Oh," sabi niya, na parang nanunuong o ng isang exhibit sa zoo. "Now I understand. Naglalaro ka na naman pala ng savior of the poor, Han. How noble." Tumayo ng tuwid si Liwayway. Hawak ang basang-basahan. Hindi siya nagsalita, ngunit ang mga mata niya ay nagsalubong sa mga mata ni Clara. Isang tahimik na labanan ng titigan. "Clara, stop it," sabi ni Amihan. Ang boses ay nagbababala. "They needed shelter from the storm." "Shelter?" Tumawa si Clara. "O baka naman a golden opportunity." "Alam mo, Han, kahanga-hanga talaga ang kabutihan ng puso mo. Pero minsan, nagiging kahinaan mo yan." Lumapit siya kay Amihan at bumulong na sapat lang para marinig nilang tatlo. "Hindi mo ba nakikita? Ito yung mga tipo na gagawin ang lahat para lang makalamang. Yung mga desperada." "Hindi kami desperada." Isang mahinahon ngunit matatag na boses ang sumagot. Si Liwayway. "Nagpapasalamat kami sa tulong, pero hindi kami namamalimos ng awa." Hinarap siya ni Clara. Ang pagkukunwari ay tuluyan ng nawala. "Talaga? Anong tawag mo dyan? Pagdadala ng mga anak mo sa penthouse ng isang bilyonaryo? Sounds like a classic gold digger move to me." "Clara!" sigaw ni Amihan. Ngunit huli na ang lahat. Ang salita ay binitiwan na. Isang salitang laso na tumama sa pinakasensitibong bahagi ng pagkatao ni Liwayway. Nakita ni Amihan ang sakit na gumuhit sa mukha ni Liwayway, na mabilis ding napalitan ng isang malamig na galit.
Ngumiti lang si Clara na parang isang mangangaso na natutuwa sa sakit ng kanyang biktima. Muli siyang bumaling kay Amihan at sa pagkakataong ito, ang kanyang mga salita ay mas matalim, mas nakamamatay. Mag-ingat ka, Han. May mga taong gagawin ang lahat para sa pera, kahit paggamitin ang sarili nilang mga anak. Ang mga salitang gold digger at ginagamit ang sariling mga anak ay parang mga multo na sumasayaw sabihin sa bawat sulok ng marangyang guest room. Paulit-ulit itong umuulit sa isipan ni Liwayway. Mas malakas pa sa humihinang ugong ng bagyo sa labas. Nakahiga siya sa isang kama na mas malambot pa sa ulap, nakabalot sa isang kumot na mas makapal pa sa lahat ng damit na pag-aari niya. Ang kanyang mga anak ay mahimbing na natutulog sa katabing kama. Sa wakas ay tuyo, mainit at ligtas. Ito ang lahat ng pinangarap niya para sa kanila. Ngunit bakit parang lason ang pakiramdam nito? Bakit parang ang bawat hibla ng mamahaling kumot na ito ay isang tanikala ng kahihiyan? Hindi siya makatulog. Ang bawat ginhawang idinudulot ng lugar na ito ay isang paalala ng kanyang pagkatalo. Isang testamento sa mga masasakit na salita ni Clara Montisillo. Hindi. Hindi siya papayag. Hindi siya isang parasito. Hindi siya isang pulubi na nag-aabang ng limos. Mayroon siyang mga kamay. Mayroon siyang lakas. At mayroon siyang isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera ni na Amihan o Clara. Isang talento. Bumangon siya mula sa kama. Maingat na huwag gisingin ang mga anak. Nagtungo siya sa banyo na mas malaki pa sa dati nilang tirahan sa ilalim ng tulay. Tumingin siya sa salamin at hinarap ang babaeng nakikita niya. Isang babaeng pagod, may mga pasa sa ilalim ng mata, ngunit may apoy na muling nag-aalab sa kalooban. Kinabukasan ang amoy ng sariwang luto ang gumising sa buong penthouse. Si Manang Elsa, ang chef ni Amihan, ay naghahanda ng almusal. Lumabas si Liwayway mula sa kwarto at nakita niya ang isang kusinang tila mula sa isang magazine. Kumpleto sa gamit, malinis at napakalawak. Magandang umaga po. Bati ni Manang Elsa, isang mabait na babaeng nasa edad 50. Gising na pala kayo. Pinaghahanda ko na ng almusal ang mga bata. Salamat po, Manang. Pero, nag-aalangang sabi ni Liwayway, pwede po bang ako na lang ang magluto para sa kanila? Kahit sinangag at itlog lang po. Nagulat si Manang Elsa, ngunit ngumiti rin ito. Aba, syempre naman. Halika, iha. Huwag kang mahiya. Ituring mo itong sarili mong kusina. Ang simpleng pagpayag na yon ay parang isang gripo na nagbukas sa isang bagay na matagal nang natuyo sa loob ni Liwayway. Ang kanyang layunin, sa ilalim ng tulay, ang pagluluto ay isang paraan para mabuhay. Dito, sa kumikinang na kusinang ito, ito'y naging isang paraan para mabawi ang kanyang sarili. Habang ginigisa niya ang bawang para sa sinangag, ang bawat pagtalsik ng mantika ay parang tunog ng tagumpay. Ang amoy na kumalat sa hangin ay amoy ng tahanan, isang amoy na siya mismo ang lumikha sa gitna ng dayuhang karangyaan. Nang ihatid niya ang simpleng almusal sa kanyang mga anak at nakita niya ang nangiti at gana sa pagkain ng mga ito, isang ideya ang biglang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideyang kasing tapang ng bawang at kasing simple ng itlog. Hindi siya pwedeng manatiling palamuti lang dito. Hindi siya pwedeng maging isang alagain na naghihintay na lang sa susunod na bagyo. Kinagabihan, nang patulog na ang lahat, pinuntahan niya si Amihan sa opisina nito sa loob ng penthouse. Nakaupo ito sa likod ng isang malaking mesa, abala sa mga papeles. Ginoo, simula niya, ang boses ay matatag. Nag-angat ng tingin si Amihan, bahagyang nagulat. Liwayway, may kailangan ka ba? Mayroon po, sabi niya.
at inilabas ang isang lumang notebook at ballpen. Gusto ko pong magsimula ng isang maliit na negosyo habang nandito kami. Napakunot ang noo ni Amihan. Negosyo? Magaling po akong magluto, lalo na ng mga pagkaing Pinoy. Plano ko pong magbenta online, food delivery, para sa mga empleyado sa mga opisina dito sa BGC. Inilahad niya ang notebook. Nakalista na po dito yung mga sangkap na kakailanganin ko para sa unang linggo. Pautang po, hindi po limos. Babayaran ko po kayo. Kahit paunti-unti, kasama na ang utang na loob sa pagpapatira niyo sa amin dito. Natigilan si Amihan. Tinitigan niya ang babaeng nasa harap niya. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, pagkatapos ng pang-iinsulto ni Clara, ito ang naging sagot niya. Hindi pagmumukmok, hindi paghihiganti, kundi pagbangon. Isang klase ng katatagan na ngayon niya lang nasaksihan. Kinuha niya ang notebook at tiningnan ang listahan. Okay, sabi niya. Tumatango. I approve this business loan. Kinabukasan, ang kusina ng penthouse ay naging isang punong abala. Si Liwayway, na tila isang general sa gitna ng digmaan, ay kumikilos ng may sigla at determinasyon. Ang dating tahimik at malamig na espasyo ay napuno ng amoy ng adobo, kaldereta, at sinigang. Ang amoy ng pag-asa. Ginamit niya ang kanyang lumang cellphone para gumawa ng isang simpleng social media page, Liway's Lutong Bahay. Nag-post siya ng mga litrato ng kanyang mga unang luto. Sa una, walang pumapansin, ngunit hindi siya nawalan ng pag-asa. Samantala, sa ika-party-siteng na palapag ng Salvation Holdings, si Amihan ay may ibang ginagawa. Tinawagan niya ang kanyang assistant na si Ramon. Ramon, sabi niya, may ipapakalat akong link sa'yo. I-forward mo sa lahat ng empleyado sa building. Sabihin mo, may bagong bukas na online karinderya. Masarap, malinis, at umorder kayo. Lahat ng gastos i-reimburse nyo sa akin. Sir? Nagtatakang tanong ni Ramon. Just do it, sabi ni Amihan, bago ibaba ang telepono. Sumandal siya sa kanyang upuan at lihim ng ngumiti. Maya-maya lang ang cellphone ni Paliwayway ay nagsimulang tumunog. Isang order, pagkatapos isa pa at isa pa. Halos hindi siya makapaniwala. Ang kanyang puso'y tumatalon sa tuwa. Niyakap niya si Tala, na siyang tagasulat ng mga pangalan sa mga lalagyan. Nanay, ang galing niyo po. Tuwang-tuwang sabi ni Tala, na ipinagmamalaki ang kanyang ina. Sa loob ng isang linggo, naging usap-usapan sa Salvation Holdings ang Liway's Lutong Bahay. Patuloy ang pagdagsa ng mga order. Si Liliwayway ay halos hindi na natutulog, ngunit hindi niya alintana ang pagod. Sa bawat order na kanyang natatanggap, isang piraso ng kanyang nabasag na dignidad ang muli niyang nabubuo. Nagsimula na siyang magtabi ng pera sa isang sobre na may markang bayad kay Ginoo. Isang hapon, habang naghahanda siya ng mga huling delivery, isang email notification ang pumasok sa kanyang telepono. Kakaiba. Karamihan sa mga order ay pumapasok sa text o sa messaging app. Binuksan niya ang email, nanlaki ang kanyang mga mata. Ito'y isang malaking order, hindi lang isa o dalawang meal pack. Ito ay isang catering order para sa tanghalian ng isang buong departamento. 50 katao. Ito na yon. Ang breakthrough na hinihintay niya. Ang kikitain niya dito ay sapat na para makabayad ng malaki sa kanyang utang. At marahil, makapagsimula nang maghanap ng sarili nilang maliit na mauupahan. Nanginginig sa tuwa ang kanyang mga kamay habang binabasa niya ang mga detalye sa ibaba ng email. Event, department lunch meeting, quantity, 50 packs, assorted menu, delivery address, Salvation Holdings, Tower 1, 45th floor, Executive Wing. Pamilyar ang address. Napangiti siya.
Siyempre doon galing ang karamihan ng kanyang mga customer, ngunit ang huling linya ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Contact Person for Coordination, Ramon Castillo, Executive Assistant to the CEO. Ramon Castillo, ang pangalan ng assistant ni Amihan. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Liwayway. Ang tuwa na kanyang naramdaman ay biglang naglaho na parang bula, napalitan ng isang malamig at matalim na kirot sa kanyang dibdib. Binalikan niya ang mga nakaraang orders sa kanyang isip, ang biglaang pagdagsa, ang mga pamilyar na address. Lahat ay nagmula sa iisang building. Ang building ni Amihan. Hindi ito dahil sa masarap ang luto niya. Hindi ito dahil sa galing niya. Ito ay isang palabas, isang charity case na binuo para hindi siya masaktan. Isang laro na pinagbibidahan niya nang hindi niya alam. Ang lahat ng ito ay awa. Isang mas malaki at mas kalkuladong uri ng awa. Nabitawan niya ang kanyang cellphone. Ang tunog ng pagbagsak nito sa makinis na sahig ay kasabay ng tunog ng muling pagkadurog ng kanyang puso at ng kanyang karangalan. Mula sa bintana ng kanyang opisina, pinanood ni Amihan Salvacion ang paghupa ng ulan. Ang syudad sa ibaba ay unti-unti nang nililinis ng bagyo at ang mga ilaw nito ay nagsisimula ng kumislap na parang mga hiyas sa basang aspalto. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, isang kakaibang pakiramdam ng kontento ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi ito ang karaniwang pakiramdam ng tagumpay pagkatapos ng isang business deal. Ito'y mas tahimik, mas personal. Narinig niya ang mahinang tunog mula sa kusina, ang tunog ng kasipagan ng isang taong may layunin. Ang kanyang penthouse, na dati isang malawak na museo ng kanyang kalungkutan, ay nagkaroon ng puso. At ang pusong yon ay nagluluto ng adobo. Napangiti siya. Ang business loan niya ay isang tagumpay. Nabigyan niya si Liwayway ng paraan para muling tumayo sa sarili nitong mga paa nang hindi nasasagasaan ang karangalan nito. Isa itong solusyong elegante at episyente para sa isang taong sanay na ayusin ang lahat ng problema gamit ang lohika at yaman. Ito na ang pinakamalapit sa isang perpektong plano. Ngunit ang mga plano, gaano man kaganda ang pagkakadisenyo, ay may tendensyang masira. Ang pinto ng kanyang opisina ay marahang bumukas. Pumasok si Liwayway, ngunit hindi na ito ang Liwayway na may apoy ng determinasyon sa mga mata kanina. Ang babaeng nakatayo sa harap niya ngayon ay may daladalang lamig na mas nakakakilabot pa kaysa sa nakaraang bagyo. Hawak nito ang kanyang luma at basag na cellphone na para bang isa itong ebidensya sa isang krimen. Maari ba kitang makausap? Tanong niya. Ang boses ay walang emosyon na lalong nagpakaba kay Amihan. Siyempre, sagot niya, itinuro ang silya sa harap ng kanyang mesa. May problema ba sa mga order? Hindi umupo si Liwayway. Sa halip, lumapit ito at inilapag ang cellphone sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang screen ay nakaharap sa kanya. Ipinapakita ang email ng catering order. Gusto ko lang magpasalamat, sabi ni Liwayway. Bawat salita ay may bahid ng sarkasmo. Salamat sa tulong, salamat sa pag-aalala, at salamat sa pag-aayos ng lahat para sa akin. Hindi agad naintindihan ni Amihan. That's a big order. Congratulations! Sinasabi ko na nga ba't magiging matagumpay ka? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Liwayway. Matagumpay. O isang matagumpay na charity case. Isang proyekto para sa mayamang si Amihan Salvacion para gumaan ang kanyang pakiramdam. Doon nagsimulang maintindihan ni Amihan. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag na tayong maglokohan, sabi ni Liwayway. Ang boses ay nagsisimula ng manginig sa galit. Ang lahat ng orders ko galing sa building mo. Ang biglaang breakthrough ko galing sa assistant mo. Ang lahat ng ito ay galing sa'yo. Isa lang itong malaking palabas, hindi ba? Isang paraan para sabihin sa akin na kaya kong tumayo sa sarili kong paa. Pero sa totoo lang,
Ang mga kamay mo ang nakahawak sa akin para hindi ako matumba. Tumayo si amihan. Tinutulungan lang kita. I was giving your business a boost. Hindi yan tulong! Yan ay panloloko! Sigaw ni Liwayway. Ang lahat ng pinigil niyang sakit at kahihiyan ay sumabog. Mas gugustuhin ko pang mamatay sa gutom kaysa mabuhay sa isang magandang kasinungalingan na ikaw ang gumawa. Anong tingin mo sa akin? Isang laruan na kailangan mong ayusin? Isang aso na kailangan mong hagisan ng buto para lang tumahimik? Hindi yan totoo, sagot ni amihan. Ang sariling pasensya ay nauubos na. Hindi mo ba nakikita? Ginawa ko yon para protektahan ang pride mo. Ang pride ko? Tumawa muli si Liwayway. Ngunit ngayon ay may kasama ng luha. Winasak mo yon. Mas winasak mo pa kaysa sa ginawa ng babaeng yon. Dahil sa kanya, alam kong kaaway siya. Pero ikaw, nagpanggap kang kakampi. Ang pagbanggit kay Clara, ang nagpatama kay amihan. Nasaktan niya si Liwayway sa parehong paraan na ginawa ni Clara sa pagyurak sa kanyang karangalan. Ngunit hindi iyon ang intensyon niya. Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na kahit siya mismo ay hindi lubusang naiintindihan? Hinawakan ni amihan ang kanyang braso. Liwayway, makinig ka. Huwag mo akong hawakan, sabi niya. Pilit na kumakawala. Pare-pareho lang kayo. Mga mayayaman na ang tingin sa amin ay proyekto. Mga basahan na kailangan niyong punasan para lang masabi na may nagawa kayong mabuti sa buhay niyo. Ang mga salitang yon ang nagpasabog sa huling piraso ng kontrol ni amihan. Mas hinigpitan niya ang hawak sa braso nito, hindi para saktan, kundi para pigilan ito sa paglayo. Hinarap niya ito sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Hindi ito awa. Dumagundong ang kanyang boses sa loob ng opisina, puno ng isang emosyong hindi niya inaasahan. Respeto ito. Natigilan si Liwayway. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng pagkalito. Nakita kita, pagpapatuloy ni amihan. Ang boses ay mas mahina na ngayon, ngunit mas matindi. Nakita kita sa ilalim ng tulay, kung paano mo ipaglaban ang dignidad mo kahit wala ka nang natitira. Nakita ko kung paano mo pinalaki ang mga anak mo na maging matatag. Nakita kitang tumayo at lumaban pagkatapos kang insultuhin sa sarili kong pamamahay. Hindi kita tinulungan dahil kaawa-awa ka. Tinulungan kita dahil hinahangaan kita. Hinahangaan ko ang tapang mo at oo, ginawa ko yon sa paraang alam ko gamit ang pera, gamit ang koneksyon, dahil yun lang ang mundo ko. Pero ang intensyon sa likod nito, iyon ay respeto, Liwayway. Purong respeto. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila. Tanging ang kanilang mabibigat na paghinga ang maririnig. Nakatitig sila sa isa't isa, ang lahat ng pader, at pagkukunwari ay biglang gumuho. Sa mga mata ni amihan, hindi na galit ang nakita ni Liwayway, kundi isang hindi maipaliwanag na sensiridad at marahil isang bakas ng kalungkutan. Sa mga mata naman ni Liwayway, hindi na isang mahinang biktima ang nakita ni amihan, kundi isang babaeng may kakayahang magpatigil ng kanyang mundo. Hindi niya namalayan, dahan-dahang nagtaas ang kanyang kamay. May isang maliit na bahid ng harina sa pisngi ni Liwayway, marahil ay mula sa pagluluto nito kanina. Sa isang kilos na kahit siya mismo ay ikinagulat, marahan niyang pinunasan iyon gamit ang kanyang hinlalaki. Ang pagdampi ng kanyang balat sa balat nito ay parang isang kuryenteng gumapang sa kanilang dalawa. Naramdaman ni Liwayway ang init, isang init na nagpatigil sa kanyang paghinga. Naramdaman naman ni amihan ang lambot, isang lambot na matagal na niyang kinalimutan. Ang kanilang mga titigan ay bumaba sa kanilang mga labi. Ang mundo sa paligid nila ay naglaho. Ang galit ay naging pangunawa. Ang pangunawa ay naging isang hindi maipaliwanag na atraksyon. Dahan-dahan siyang yumuko. Ding.
Ang tunog ng pagbukas ng elevator door ay parang isang putok ng baril na bumasag sa kanilang sandali. Sabay silang napalingon, biglang naghiwalay na parang mga teenager na nahuli sa akto. Nakatayo sa bukana ng elevator si Clara Montesillo. Perpekto ang ayos, isang mapanuring ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Nakita niya ang lahat. Well, well, sabi niya. Ang boses ay parang seda na may tinatagong lason. Nakakaistorbo yata ako sa isang domestic moment. Naglakad siya papasok, hawak ang isang tablet. Pasensya na Han, darling. May kailangan lang akong i-verify. Alam mo na, tungkol sa bago mong alaga. Tumingin siya ng direkta kay Liwayway, ang mga matay ng iinsulto. Liwayway di makulangan, sabi ni Clara, dahan-dahan, na parang nilalasap ang bawat pantig. Ang pamilyar ng pangalan, nag-research ako ng kaunti. Itinaas niya ang tablet, ipinapakita ang screen. Nasa screen ang isang lumang litrato mula sa isang business article. Dalawang lalaking nakangiti at nagkakamayan. Ang isa ay ang yumaong ama ni Clara. Ang isa, nanlaki ang mga mata ni Liwayway. Ang kanyang paghinga ay biglang naging mababaw. Hindi kaya? Tanong ni Clara. Ang nangiti ay lumawak at naging isang mapanganib na ngisi. Ito ang tatay mo? Ang mundo ni Liwayway ay huminto sa pag-ikot. Ang litrato, hindi ito isang ordinaryong litrato. Ito ay isang piraso ng kanyang nakaraan na matagal na niyang ibinaon. Isang multo na hindi niya akalaing makikita niyang muli. Sa screen ng tablet, naroon ang kanyang ama, si Mang Lando di Makulangan. Mas bata, mas masigla, ang mga matay puno ng pangarap at pagtitiwala. At sa tabi nito, nakangiti at nakikipagkamay ay isang lalaking pamilyar din, si Don Ricardo Montesillo, ang ama ni Clara. Ang imahe ay parang isang susi na nagbukas sa isang nakakandadong silid sa kanyang alaala. Isang silid na puno ng sakit at dilim. Nakakatuwa, hindi ba? Basag ni Clara sa katahimikan. Ang boses ay parang pulot na may lason. Magkaibigan pala ang mga tatay natin, business partners, sa pagkakaalam ko. Tinulungan pa nga ni Daddy ang pamilya ninyo noong, ano nga ba ulit yung nangyari? Oo. Noong nagkaroon ng di pagkakaunawaan sa negosyo. Di pagkakaunawaan. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Liwayway at kasabay nito, ang mga pader ng nakakandadong silid ay gumuho. Flashback. Bata pa si Liwayway, naglalaro ng bahay-bahayan sa kanilang simpleng hardin. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang ama. Ang balikat ay lupaypay, ang muka ay walang kulay. Hindi niya ito pinansin. Sa halip, dumiretso ito sa kwarto. Kinagabihan, narinig niya ang mga hikbi. Hindi iyak ng kanyang ina, iyak ng kanyang ama. Isang iyak na tahimik, ngunit puno ng sakit. Isang iyak na sumisira sa imahe ng isang malakas na haligi ng tahanan. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang maglaho ang kanilang mga gamit. Ang telebisyon, ang refen ang mga silyang paboritong upuan ng kanyang ama. May mga lalaking nakauniforme na pumapasok at kinukuha ang lahat. Narinig niyang paulit-ulit na sinasabi ng kanyang ama sa kanyang ina. Ang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Nilinlang ako, Celia. Pinagkatiwalaan ko siya. Ang kaibigan ko. Sinira niya ako. Hindi nagtagal. Umalis din sila sa bahay na yon. Ang bahay kung saan siya lumaki. Ang huling imahe na tumatak sa kanyang isipan ay ang kanyang ama. Nakaupo sa sahig, nakatingin sa kawalan. Isang anino na lamang ng dating masayahing tao. Ang pangalan ng kaibigan na yon ay hindi na muling binanggit na parang isang sumpa. Ngunit ang sakit na dulot nito ay nanatili. End of flashback. Ang hininga ni Liwayway ay naging mababaw. Nagbalik siya sa kasalukuyan,
Sa malamig na opisina ni Amihan, sa harap ng babaeng nagngingising demonyo, ang lahat ay nag-ugnay-ugnay na. Ang kaibigan, ang di pagkakaunawaan, ang pagbagsak ng kanilang buhay, ang lalaking nasa litrato, ang apelyidong Montesillo. Hindi sila tinulungan. Sila ang dahilan. Sila ang sumira sa kanyang ama. Sila ang nag-alis ng lahat sa kanila. Isang nag-aapoy na galit, isang puot na mas mainit pa sa impyerno, ang biglang umakyat mula sa kanyang sikmura patungo sa kanyang dibdib. Ang sakit na matagal na niyang kinimkim para sa isang walang pangalang traidor ay bigla na ngayong may mukha. At ang mukha na yon ay ang mukha ng babaeng nasa harap niya. Kayo, bulong niya. Ang boses ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa sukdulang galit. Kayo ang dahilan. Kami ang dahilan. Umarteng nagulat si Clara. Oh, darling, business is business. May nananalo, may natatalo. Ang tatay mo, unfortunately, was on the losing side. My father was just smarter. Ang bawat salita ni Clara ay isang patak ng gasolina sa nag-aalab na apoy sa loob ni Liwayway. Ngunit ang apoy na yon ay hindi lamang para kay Clara. Bigla, ang tingin niya ay napunta kay Amihan. Si Amihan, na hanggang ngayon ay nakatayo lang, litong-lito, sinusubukang intindihin ang bigat ng revelasyon. Ngunit sa mga mata ni Liwayway, hindi na pagkalito ang nakita niya. Ang nakita niya ay pagkakasangkot. Si Amihan ay bahagi ng kanilang mundo. Si Clara ay ang kanyang dating kasintahan. Ang mga mayayaman, ang mga makapangyarihan, sila-sila lang ang nagtutulungan. Ang sandali kanina, ang pagpuna sa kanyang pisngi, ang mga matang puno ng respeto, ang muntik ng halik. Lahat ng yon ay biglang naging isang malaking, mapait na kasinungalingan. Isang laro. Isang paraan para lalo siyang paglaruan at ipahiya. Dahan-dahan siyang umatras palayo kay Amihan na parang ito'y isang ahas na nagbabalat kayo. Ang sakit ng katotohanan tungkol sa kanyang nakaraan ay dinoblehan ng sakit ng pakiramdam na muli siyang nalinlang sa kasalukuyan. Hinarap niya si Amihan. Ang mga luhang nagbabadyang pumatak ay hindi na luha ng kalungkutan, kundi luha ng puot. Alam mo ba to? Tanong niya. Ang boses ay basag ngunit may diin. Bawat salita ay isang akusasyon. Alam mo ba kung sino ako? Kung sino ang pamilya niya? Napatanga si Amihan. Liwayway, hindi ko... Wag mo akong tawaging Liwayway. Sigaw niya. Ang huling hibla ng kanyang pagpipigil ay naputol. Sagutin mo ako. Tumingin siya mula kay Amihan patungo kay Clara na ngayon ay nanonood na may purong kasiyahan sa kanyang mga mata. Nakita ni Liwayway ang koneksyon, ang kasamaan, ang sabwatan. Kaya ba? Pagpapatuloy niya, ang boses ay puno na ng nanginginig na galit at pait. Kaya mo ba ako tinulungan? Kaya mo ba ako dinala dito? Para pagtawanan, para tapak-tapakan ang natitira ko pang pagkatao? Humarap siya ng buo kay Amihan. Ang mga matay nag-aapoy, ang dibdib ay umaakyat baba sa tindi ng emosyon. Kasabwat ka ba niya? Magkasama ba kayo sa planong ito para lalo akong ipahiya? Ang tanong ni Liwayway ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng opisina at si Amihan Salvation ay nasa sentro ng pagsabog, bingi at tuliro. Kasabwat ka ba niya? Ang mga salitang yun ay tumagos sa kanya. Mas masakit pa sa anumang insulto na natanggap niya sa buong buhay niya. Tiningnan niya ang mga mata ni Liwayway. Mga matang kanina lang ay puno ng namumuong pag-unawa, ngayoy puno na ng absolutong pagkamuhi. Ang koneksyon na nagsisimula pa lang mabuo sa pagitan nila ay biglang pinutol, sinununog at naging Hindi, sagot niya. Ang boses ay halos pabulong sa sobrang pagkabigla. Liwayway, wala akong alam dito. Pinapangako ko sa'yo. Ngunit ang kanyang mga salita ay parang hangin lamang. Sa isipan ni Liwayway,
na puno ng sakit mula sa nakaraan at kasalukuyan, ang lahat ay malinaw na. Ang lahat ng mayayaman ay magkakakampi. Ang lahat ng makapangyarihan ay mapanlinlang. At si Amihan ang pinuno ng mundong iyon. Tama na, sabi ni Liwayway, dahan-dahang umiiling na para bang sinusubukang iwaksi ang isang masamang panaginip. Umatras siya. Bawat hakbang ay palayo sa kanya. Palayo sa kasinungalingan. Tama na ang mga laro ninyo. Sa kabilang banda, si Clara ay nanonood na parang isang manonood sa isang dula na sisiyahan sa bawat eksena. Ito'y mas maganda pa kaysa sa plinano niya. Ang plano niya lang ay ipahiya si Liwayway, ngunit ang resulta ay ang tuluyang pagkasira ng tiwala nito kay Amihan. Isang perpektong double kill. Darling, wag mo nang pagurin ang sarili mo, sabi ni Clara kay Amihan. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Hindi kanya papaniwalaan. Ang mga taong tulad niya, ang tingin sa ating lahat ay kalaban. Ang mga salitang yon ang lalong nagpatibay sa paniniwala ni Liwayway. Tumalikod na siya at mabilis na naglakad palabas ng opisina. Ang mga luha ay sunod-sunod nang pumapatak mula sa kanyang mga mata. Liwayway, sandali! Sigaw ni Amihan. Akmang susunod. Ngunit hinarangan siya ni Clara. Hayaan mo na siya, Han. Let her cool down. Mag-isip-isip. Umalis ka sa dinadaanan ko, Clara, sabi ni Amihan. Ang boses ay malamig at puno ng panganib. Sa unang pagkakataon, ang lahat ng kanyang galit ay natuon dito. Ano ang ginawa mo? Ako? Umarteng walang malay si Clara. I just revealed the truth. Hindi ko kasalanan kung hindi niya matanggap ang katotohanan na ang pamilya niya ay talunan. Hindi ito tungkol sa negosyo. Sigaw ni Amihan. Tungkol ito sa'yo. Sa selos mo, sinadya mong saktan siya. Ngumisi si Clara. Nasaktan ba siya? O nasasaktan ka dahil nakikita mong mas pinaniniwalaan niya ang pagkamuhi niya sa mga taong tulad natin kaysa sa mga salita mo? Welcome to the real world, Han. Hindi lahat ng bagay nabibili ng pera o ng matatamis na salita mo. Bago pa man makasagot si Amihan, tumunog ang telepono sa kanyang mesa. Ang private line niya. Isang numero lang ang tumatawag doon, ang kanyang board of directors. Umalis ka na, Clara, sabi niya. Hindi inaalis ang masamang tingin dito habang sinasagot ang tawag. Tapos na tayo. Oh, I don't think so, darling, bulong ni Clara habang marahang naglalakad palabas. Ngayon pa lang tayo nagsisimula. Pagkaalis ni Clara, agad na bumuhos ang problema. Amihan, ano itong nababalitaan namin? Bungad ng boses sa kabilang linya. Si Mr. Tan, isa sa mga pinakamatandang miyembro ng board. May mga kumakalat na litrato online. Ikaw at ang isang babae mula sa kalye. At may mga kwento tungkol sa pamilya Montecillo. This is a PR nightmare. Nag-umpisa ng kumalat ang lason ni Clara. Ginamit niya ang kanyang mga koneksyon sa media. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang pribadong drama sa loob ng penthouse ay naging isang pampublikong eskandalo. Ipininta ni Clara ang isang kwento na madaling paniwalaan ng publiko. Isang bilyonaryong naakit sa isang palaboy, isang gold digger na may madilim na nakaraan at koneksyon sa isang lumang business rival, ang mga di makulangan. Ang pangalan ng Salvation Holdings ay biglang nadungisan. Ang kanilang stock prices ay nagsimulang bumagsak. Ang mga partners na dati pumipila para makipag-deal sa kanya ay biglang nag-aalangan. Nasa gitna si Amihan ng isang gera sa dalawang larangan. Sa labas, kailangan niyang sagipin ang kanyang kumpanya mula sa putik na ikinalat ni Clara. Sa loob, kailangan niyang sagipin ang isang bagay na mas mahalaga, ang tiwala ng babaeng winasak niya nang hindi sinasadya. Pinatay niya ang tawag at
Mabilis na pinuntahan ang guest room. Kinatok niya. Walang sagot. Sinubukan niyang buksan. Nakalock. Liwayway, mag-usap tayo, parang awa mo na, sabi niya sa nakasaradong pinto. Hindi totoo ang iniisip mo. Hayaan mo akong magpaliwanag. Ang tanging sagot na natanggap niya ay ang tunog ng mga hikbi mula sa loob. Mga hikbing sumusugat sa kanyang puso. Bumalik siya sa kanyang opisina. Gulong-gulo ang isip. Paano niya aayusin ito? Paano niya ipaglalaban ang isang katotohanang ayaw pakinggan? Paano niya lalabanan ang isang kasinungalingang mas madaling paniwalaan? Ang lahat ng kapangyarihan niya, ang lahat ng pera niya, ay walang silbi sa harap ng isang sirang-sirang puso. Mula sa bintana, nakita niya ang syudad na muling lumiliwanag pagkatapos ng bagyo. Ngunit sa loob niya, isang mas malakas na bagyo ang kasalukuyang namumuo. Isang bagyo ng pagsisisi, galit, at isang damdaming na ngayon niya lang naramdaman. Ang takot na baka tuluyan na siyang mawala. Umupo siya sa kanyang mesa, sinapo ang kanyang ulo. Ang telepono ay hindi tumitigil sa pagring. Ang kanyang email ay puno ng mga nagbabantang mensahe. Mula sa mga investors, ang buong mundo niya ay gumuho. At sa gitna ng lahat ng ito, isang imahe lang ang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ang mga mata, niliwayway na puno ng pagkamuhi, at ang mga salitang paulit-ulit na tumutusok sa kanyang dibdib. Kasabot ka ba niya? Ilang oras siyang nakaupo lang doon, paralisado. Nang sa wakas ay tumayo siya, determinado na muling kausapin si Liwayway. Ano man ang mangyari, narinig niya ang isang tunog mula sa sala. Ang tunog ng pag-click ng lock sa pinto ng guest room. Nagmamadali siyang lumabas ng opisina. Nakita niya si Liwayway na nakatayo sa gitna ng sala. Ang mga mata nito'y maga at pula. Ngunit wala ng luha. Sa halip, ang mga ito'y blangko, walang emosyon. Sa likod niya ay sinatala at sinag, parehong takot at litong-lito, hawak ang maliliit na supot na naglalaman ng kanilang iilang damit. Nakaempake na sila. Salamat sa lahat, sabi ni Liwayway. Ang boses ay kasing lamig ng sahig na marmol. Aalis na kami. Tikyong, ang mga salitang aalis na kami ay tumama kay Amihan na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Nag-alis ng lahat ng hangin sa kanyang baga. Ang tatlong figura na nakatayo sa gitna ng kanyang sala, ang pamilyang sa loob ng ilang araw ay nagbigay ng init at buhay sa malamig na lugar na ito, ay handa ng maglaho na parang isang panaginip. Hindi, sabi niya. Ang boses ay mahina, ngunit desperado. Hindi kayo pwedeng umalis, hindi sa ganito. Tapos na ang bagyo, sagot ni Liwayway, hindi tumitingin sa kanya. Ang mga mata niya ay nakatuon sa pinto ng elevator, ang tanging daan palabas sa hawlang ito. Ligtas na sa labas. Ligtas? Saan? Sa ilalim ng tulay na winasak ng baha? Sa isang syudad na ngayon ay tinitingnan siya bilang isang iskandalosa? Ang salitang ligtas ay hindi kailanman naging isang mas malaking kasinungalingan. Lumapit si Amihan, dahan-dahan, na parang lumalapit sa isang sugatang hayop na handang manlaban. Liwayway, pakiusap. Mag-usap tayo. Huwag mong hayaang manalo si Clara. Ito ang gusto niya. Ang sirain tayo. Sa wakas, tumingin si Liwayway sa kanya. Ngunit ang mga mata nito ay hindi na blangko. Ang mga ito'y puno ng isang malalim at nakakapanghinang pagod. Wala nang tayo, Magginoo, at lalong wala nang dapat pag-usapan. Malinaw na ang lahat. Hindi! Walang malinaw. Giit ni Amihan. Ang boses ay tumataas na. Ang lahat ng presyon, mula sa board, sa media, sa pagbagsak ng kanyang kumpanya, ay nawalan ng halaga. Ang tanging mahalaga ay ang babaeng nasa harap niya at ang dalawang batang nakakapit sa laylayan ng damit nito. Wala akong kasalanan sa nangyari sa pamilya mo noon at wala akong intensyong saktan ka ngayon.
Maniwala ka sa akin. Paano ako maniniwala? Tanong ni Liwayway. Ang boses ay basag. Ang buong buhay ko, iisa lang ang aral na natutunan ko. Hindi mapagkakatiwalaan ang mga taong tulad ninyo. At ikaw ang nagpatunay na tama ang lahat ng yon. Ang bawat salita ay isang patalim. Ang bawat pagtanggi ay isang pader na mas lalong tumataas. Desperado, kinuha ni Amihan ang isang folder mula sa kanyang opisina. Ang folder kung saan sinimulan ng kanyang mga investigador ang paunang pagsisiyasat sa mga Montesillo. Ito'y isang manipis na folder pa lamang, ngunit ito'y isang patunay. Heto, sabi niya, inilahad ito kay Liwayway. Pagkatapos ng sinabi ni Clara, nag-utos agad ako ng investigasyon. Gusto kong malaman ang katotohanan. Gusto kong tulungan kang makuha ang hustisya. Basahin mo. Tiningnan ni Liwayway ang folder na parang isa itong ahas. Para sa kanya, ito'y isa na namang pakana, isa na namang laro. Umiling siya. Ayoko nang makita ang kahit anong galing sa'yo. Liwayway? Parang awa mo na. Pagsusuma mo ni Amihan, ang kanyang pagiging bilyonaryo at makapangyarihan ay tuluyan ng naglaho. Siya na lang si Han, isang lalaking nasa bingit ng pagkawala ng isang bagay na hindi niya akalaing magiging mahalaga sa kanya. Huwag kang umalis. Huwag mo akong iwan sa ganito. Nanay, sino po siya? Bulong ni Tala. Nakatingin kay Amihan na may halong takot at pagkalito. Bakit po siya sumisigaw? Ang tanong ng bata, ang lalong sumira sa puso ni Amihan. Pati ang batang unang nagbukas ng pinto sa kanyang puso ay takot na sa kanya ngayon. Ang lahat ng stress, ang sleepless nights, ang emosyonal na dagok at ang pisikal na pagod ay biglang naningil. Isang matalim na kirot ang biglang gumuhit sa kaliwang bahagi ng kanyang dibdib, na tila isang kamay na bakal na biglang pumiga sa kanyang puso. Napaatras siya. Ang isang kamay ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay biglang naging mababaw at hirap. Isang malamig na pawis ang namuo sa kanyang noo. Ginoo? Narinig niyang sabi ni Liwayway. Ang boses ay may bahid ng pag-aalala sa unang pagkakataon. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang salitang lumabas. Ang kirot ay lumalala, gumagapang paakyat sa kanyang leeg at braso. Ang paningin niya ay nagsimulang manlabo. Ang mga ilaw ng penthouse ay nagsimulang sumayaw at maghalo-halo. Amihan? Pag-ulit ni Liwayway, ang pagtawag sa kanyang unang pangalan ay isang senyales ng tunay na pag-aalala. Nakita niya ang pagbabago sa mukha nito. Ang galit ay napalitan ng pagkalito at pagkatapos ay ng takot. Ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Sa isang nakakabinging katahimikan, bumagsak ang katawan ni Amihan Salvacion sa sahig na marmol. Ang huling nakita niya bago siya lamunin ng dilim ay ang takot sa mga mata ni Liwayway. At ang huling narinig niya ay ang nakakapanindig balahibong sigaw ng mga bata. Papahan? Iyon ang sigaw ni Tala. Isang pangalang hindi niya inaasahan. Isang pangalang matagal na niyang pinangarap marinig. Ngunit narinig lamang niya sa sandaling mawalan na siya ng malay. Napatakbo si Liwayway. Nawala ang lahat ng galit. Nawala ang lahat ng pride. Ang tanging natira ay ang purong, walang bahid na takot. Lumuhod siya sa tabi ni Amihan. Niyugyug ito. Amihan! Amihan! Gumising ka! Walang sagot. Ang mukha nito'y maputla. Ang mga labi nagsisimulang mamangitim. Nanginginig. Idinikit niya ang kanyang tainga sa dibdib nito. Mayroon isang napakahinang tibok. Bawat tibok ay may pagitan. Isang nakakatakot na paalala na anumang oras maaari itong huminto. Tumingin siya sa paligid, sa malawak at marangyang penthouse na ngayon ay parang isang malamig na libingan. Siya.
ang kanyang mga anak, at ang isang lalaking nasa bingit ng kamatayan dahil sa kanya. Itinaas niya ang kanyang ulo at sumigaw. Isang sigaw na puno ng pagsisisi, takot, at isang damdaming ngayon niya lang lubusang inamin. Tulong! Ambulansya! Amihan! Huwag mo akong iwan! Ang amoy ng ospital, isang pinaghalong amoy ng antiseptic, gamot at takot, ang bumalot kay Liwayway. Bawat pasilyong nilalakaran niya, bawat puting pader na nadadaanan niya, ay tila isang paalala ng malalamig na kamay at namumutlang labi ni Amihan. Ilang oras na ang nakalipas mula noong isinakay ito sa ambulansya. Ang mga sandaling iyon ay malabo sa kanyang isipan. Isang magulong pagkakasunod-sunod ng mga kumikislap na ilaw, tunog ng sirena, at mga sigaw ng mga paramedic. Ang tanging malinaw ay ang imahe ng kanyang sariling kamay na mahigpit na nakahawak sa kamay ni Amihan, na para bang ang paghawak na yon ang tanging bagay na pumipigil dito sa tuluyang pagtawid sa kabilang buhay. Ngayon, nakaupo siya sa isang malamig na upuang bakal sa labas ng intensive care unit. Sa isang maliit na silid sa di kalayuan, ang kanyang mga anak ay binabantayan ni Manang Elsa na mabilis na sumunod sa ospital. Siya naman ay naiwang mag-isa. Kaharap ang isang pintong nakasara na naghihiwalay sa kanya mula sa lalaking hindi niya alam kung ano na nga ba sa kanya. Ang galit na nag-aapoy sa kanyang dibdib kanina ay tuluyan ng namatay, napalitan ng isang nagyayelong takot at isang nakakapasong pagsisisi. Ang mga masasakit na salita na ibinato niya sa kanya ay paulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Bawat isa'y parang isang punyal na bumabaon sa sarili niyang puso. Kasabwat ka ba niya? Pare-pareho lang kayo. Ayoko nang makita ang kahit anong galing sa'yo. Paano kung yun na ang mga huling salitang maririnig nito mula sa kanya? Paano kung hindi na nito mabubuksan ang mga mata nito para bigyan siya ng pagkakataong bawiin ang lahat? Isang doktor ang lumabas mula sa pinto ng ICU. Agad na napatayo si Liwayway. Ang puso'y kumakabog na parang isang ibong nakakulong. Kamusta po siya, Doc? Nanginginig niyang tanong. He's stable for now, sabi ng doktor. Massive heart attack, likely triggered by extreme stress. Nakaresponde naman agad ang katawan niya sa gamot. But the next 24 hours are critical. We need to monitor him closely. Pwede ko po ba siyang makita? Nag-alinlangan ng doktor. Family members only for now. Ang mga salitang iyon ay parang isang sampal. Family members only. Ano nga ba siya? Hindi niya asawa. Hindi niya kaanak. Siya ang babaeng dahilan kung bakit ito naroon. Ngunit bago pa siya makatalikod, isang boses ang nagsalita mula sa kanyang likuran. She's with me. Pamilya siya. Si Ramon, ang assistant ni Amihan. Dumating ito na may dalang pag-aalala sa mukha. Tumango ito sa doktor na tila naiintindihan na ang sitwasyon at pinahintulutan si Liwayway na pumasok. Ang silid ng ICU ay tahimik, maliban sa maindayog na tunog ng mga makina na sumusubaybay sa bawat hininga at tibok ng puso ni Amihan. Nakahiga ito sa gitna ng mga tubo at wire. Ang mukha'y maputla, payapa, ngunit napakarupok. Ang imahe ng makapangyarihang bilyonaryo ay naglaho, napalitan ng isang ordinaryong taong lumalaban para sa kanyang buhay. Umupo si Liwayway sa tabi ng kama. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay nito. Malamig. Ngunit hinawakan niya ito nang mahigpit, sinusubukang ipaabot ang lahat ng init at lakas na natitira sa kanyang katawan. Patawarin mo ako, Amihan, bulong niya, ang mga luhay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Patawad sa lahat ng sinabi ko. Patawad kung hindi ako naniwala. Natakot lang ako. Natakot akong masaktan ulit. Niyakap niya ang kamay nito.
at idinikit sa kanyang pisngi. Labanan mo to. Parang awa mo na. Huwag mo kaming iwan. Huwag mo akong iwan. Ilang oras siyang nanatili sa ganoong posisyon. Sa labas, naiwan si Ramon na may hawak na briefcase ni Amihan na dinala niya mula sa penthouse. Sa loob ng briefcase na yon, naroon ang cellphone ng kanyang boss. May isang bagay na bumabagabag kay Ramon. Bago ang lahat ng gulo, may isang utos si Amihan na hindi niya pa natatapos. Ang investigasyon sa mga Montesillo. Agad siyang nag-text sa private investigator. Ang sagot na natanggap niya ay mabilis at nakakagulat. Mayroon na silang mga paunang ebidensya. Samantala, sa loob ng ICU, sa gitna ng kanyang pag-iyak, may napansin si Liwayway. Ang cellphone ni Amihan. Iniwan ito ng mga nurse sa bedside table kasama ng wallet at relo nito, ang cellphone na ginamit ni Clara para ipakita ang litrato. Ang cellphone na naging mitya ng lahat ng ito. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Hindi tama, alam niya. Isa itong paglabag sa privacy. Ngunit sa puntong ito, wala na siyang pakialam sa tama at mali. Ang gusto niya lang ay kasagutan. Gusto niyang malaman kung ang lahat ba talaga ay isang malaking kasinungalingan. Nanginginig ang mga kamay. Kinuha niya ang cellphone. Hindi ito nakalock. Ang huling screen na nakabukas ay ang gallery, kung saan naroon pa rin ang litrato ng kanyang ama at ni Don Ricardo Montesillo. Nagdulot iyon ng panibagong kirot sa kanyang puso. Lumabas siya sa gallery at nagpunta sa email. Ang kanyang puso'y kumakabog. Ito na. Dito niya malalaman ang katotohanan. Ang inbox nito ay puno ng mga mensahe mula sa mga board members at business partners. Lahat ay may panik at galit sa tono. Ngunit hindi iyon ang hinahanap niya. Nag-scroll siya pababa. Hinahanap ang kahit anong may kinalaman sa pangalan niya o sa pamilya Montesillo. At nakita niya ito. Isang email thread. Ang subject, urgent, background check. Di makulangan Montesillo. Napatakip siya ng bibig. Ang petsa ng unang email ay 2 araw na ang nakalipas. Ang araw pagkatapos ng unang paghaharap nila ni Clara sa penthouse, bago pa man ipakita ni Clara ang litrato. Binuksan niya ang thread. Ang unang email ay mula kay Amihan, naka-address sa isang law firm at isang private investigator. To whom it may concern, basa niya sa isip. I need an urgent and confidential background check on a past business dealing between the Dimacolangan family, formerly of Laguna, and Montesillo Holdings. This is of the utmost personal importance. Spare no expense. I need all the details, contracts, bank records, witness statements, everything. Sunod-sunod ang mga email, mga updates mula sa investigator, mga legal na opinyon mula sa abogado. Lahat ay nagpapatunay na si Amihan sa sarili nitong inisyatibo ay hinahalungkat ang nakaraan. Hindi para ipahiya siya, kundi para alamin ang katotohanan. At pagkatapos, nakita niya ang huling email sa thread. Isang email na hindi pa nabubuksan, isang draft. Naka-address ito sa kanya. Sa email address na ginamit niya para sa kanyang lutong bahay business. Ang subject, Liwayway. Nanginginig ang mga daliri. Pinindot niya ito. Liwayway. Simula ng liham. Hindi ko alam kung paano sisimulan ito at hindi ko alam kung mababasa mo pa ito. Marahil sa puntong ito, galit ka pa rin. Marahil hindi ka na maniniwala sa kahit anong sasabihin ko. Pero kailangan kong subukan. Wala akong alam sa nangyari sa pamilya mo at sa mga Montesillo. Nalaman ko lang ang lahat kasabay mo at nasira ang puso ko nang makita ko ang sakit sa mga mata mo. Nasira ito dahil alam kong sa isang iglap, naging bahagi ako ng mga taong nanakit sa'yo. Hindi ako perpektong tao. Malayo doon. Sanay akong kontrolin ang lahat. Ayusin ang lahat gamit ang pera. Akala ko,
Ganoon din ang magagawa ko para sa'yo. Akala ko, sa pagtulong ko sa iyong negosyo sa paraang alam ko, maibabalik ko ang kinuha sa'yo. Nagkamali ako. At dahil sa pagkakamali kong yon, palalo kitang nasaktan. Patawad. Hindi awa ang nararamdaman ko para sa'yo. Hindi kailanman naging awa. Ang nararamdaman ko ay isang bagay na mas komplikado. Isang bagay na kahit ako ay natatakot pangalanan. Ang alam ko lang, sa loob ng ilang araw na pananatili mo sa buhay ko, nagkaroon ito ng kulay. Nagkaroon ito ng saysay. Ikaw, si Tala, at si Sinag, kayo ang naging katahimikan sa magulo kong mundo. Pinapahanap ko na ang katotohanan. Ibabalik natin ang lahat ng kinuha sa inyo. Pangako yan. Hihintayin kita, Liwayway. Hihintayin kong maniwala ka ulit. Hindi sa mga taong tulad ko, kundi sa akin. Ang cellphone ay dumulas mula sa kanyang mga kamay. Ang mga luha na kanina'y dahil sa takot at pagsisisi ay naging luha ng isang mas malalim na emosyon. Isang emosyon ng pag-unawa, ng pagtanggap, at ng pag-ibig na huli na niyang naamin sa sarili. Totoo ang lahat. Ang respeto, ang paghanga, ang pagmamahal. At siya sa kanyang galit at pagdududa ay itinulak ito palayo. Itinulak niya ito sa bingit ng kamatayan. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang oras ng pag-iyak ay tapos na. Ngayon na ang oras para lumaban. Para sa kanya. Para sa kanila. Muli niyang kinuha ang kamay ni Amihan, ngunit ngayon ay may bago ng determinasyon sa kanyang mga mata. Narinig mo ba yon, Amihan? Bulong niya. Naniwala na ako. Naniwala na ako sa'yo. Kaya kailangan mong lumaban. Kailangan mong gumising. Dahil may laban pa tayong kailangang tapusin. Magkasama. Hinaplos niya ang mukha nito. At sa ilalim ng kanyang palad, sa gitna ng malamig na balat, naramdaman niya ito. Isang bahagyang paggalaw. Ang mga daliri ni Amihan ay marahang kumuyom sa kanyang kamay. Dahan-dahan, dahan-dahan, na parang isang bukang liwayway pagkatapos ng isang napakahabang gabi. Ang mga mata nito ay nagsimulang bumukas at ang unang salitang namutawi sa mga labi nito, mahina at garalgal, ay ang kanyang pangalan. Liway. Ang unang bumungad sa nagbabalik na kamalayan ni Amihan ay ang pamilyar na tunog ng makinang sumusubaybay sa tibok ng kanyang puso. At pagkatapos, isang boses. Isang boses na sa gitna ng dilim ay nagsilbi niyang gabay pabalik sa liwanag. Liway. Ang pangalan niya ang unang salitang namutawi sa kanyang mga labi. At ang pagbigkas nito ay naghatid ng isang alon ng luhang may kasamang ngiti sa mukha ni Liwayway. Gising ka na, bulong niya. Hinahaplos ang pisngi nito. Salamat sa Diyos, gising ka na. Sinubukan ni Amihan na bumangon, ngunit ang kanyang katawan ay tila gawa sa tingga. Ang tanging nagawa niya ay higpitan ang hawak sa kamay ni Liwayway. Tumingin siya sa mga mata nito, mga matang maga sa kaiiyak, ngunit wala na ang galit. Wala na ang pagdududa. Ang naroon na lamang ay isang malalim na pag-aalala at pagsisisi. Patawarin mo ako, sabay nilang sabi. Ang kanilang mga boses ay nagsalubong sa tahimik na silid ng ICU. Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Amihan na mabilis na naging isang ubo. Ako dapat ang humingi ng tawad. Sabi niya, ang boses ay mahina. Nasaktan kita. Umiling si Liwayway, ang mga luhay muling dumaloy. Hindi. Ako ang may kasalanan. Nabulag ako ng galit, hindi kita pinakinggan. Itinaas niya ang cellphone ni Amihan. Pero nabasa ko na. Nabasa ko ang lahat. Huli na. Pero naniwala na ako. Ang mga salitang iyon niyon ay mas mabisa pa kaysa sa anumang gamot na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ito ang lunas na kailangan ng kanyang puso. Isang nasangiti,
Isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Hindi pa huli ang lahat, sabi niya. Ngayon pa lang tayo magsisimula. Ang mga sumunod na araw ay naging isang tahimik ngunit mabilis na paghahanda para sa isang digmaan. Habang unti-unting lumalakas ang katawan ni Amihan sa ospital, ang kanyang isipan naman, sa tulong ni Ramon at ng kanyang mga abogado, ay walang tigil sa pagtatrabaho. Si Liwayway ay hindi umalis sa kanyang tabi, nagsilbing kanyang lakas at inspirasyon. Bawat piraso ng ebidensya na nakukuha ng kanilang mga investigador, mga pekeng dokumento, mga lihim na bank account, mga testimonya mula sa mga dating empleyado ng Monticello na matagal nang nanahimik dahil sa takot, ay kanilang pinag-aaralan ng magkasama. Hindi na lamang ito tungkol sa pagsira sa pamilya Di Makulangan. Ito ay isang mahabang kasaysayan ng pandaraya at panlalamang. Si Don Ricardo Monticello ay nagtayo ng isang imperyo gamit ang mga pundasyong ninakaw mula sa mga taong pinagkatiwalaan siya. Handa ka na ba para dito? Tanong ni Amihan kay Liwayway isang gabi. Ilang oras bago ang nakatakdang emergency board meeting ng Salvation Holdings, kung saan inimbitahan din niya ang mga Monticello sa ilalim ng pagkukunwaring isang merger discussion. Tumingin si Liwayway sa salamin ng bintana ng ospital. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang babaeng gusgusin mula sa ilalim ng tulay. Siya'y nakasuot ng isang simpleng ngunit disenteng bestida na ipinabili ni Amihan. Ngunit ang pagbabago ay hindi lamang sa panlabas. Ang mga mata niya ay mayroon ng apoy, hindi apoy ng galit, kundi apoy ng katarungan. Ipinanganak akong handa para dito, sagot niya. Para ito sa tatay ko. Kinabukasan, sa ika-45 na palapag ng Salvation Holdings Tower, ang hangin sa loob ng boardroom ay halos pwedeng hiwain sa sobrang tensyon. Naroon ang lahat ng miyembro ng board ni Amihan, ang kanilang mga mukha ay nagpapahayag ng pag-aalala at pagdududa. Sa kabilang dulo ng mahabang mesa, nakaupo si Don Ricardo Monticello at si Clara. Ang kanilang mga mukha ay may halong pagtataka at pagmamalaki. Akala nila sila ang bida sa araw na ito. Akala nila naroon sila para saksihan ang pagbagsak ni Amihan. Bumukas ang pinto. Pumasok si Amihan. Payat pa rin at medyo maputla. Ngunit ang kanyang tindig ay matatag. At sa tabi niya, hindi sa likod, kundi sa mismong tabi niya, ay si Liwayway. Isang bulong-bulungan ang kumalat sa silid. Si Clara ay napangisi na parang nanonood ng isang nakakatawang palabas. Amihan, I'm surprised you could make it. Bungad ni Don Ricardo. Ang boses ay puno ng pekeng simpatsya. At isinama mo pa ang iyong inspirasyon. Hindi pinansin ni Amihan ang pang-iinsulto. Dumiretso siya sa unahan ng mesa. Salamat sa pagdalo ninyong lahat. Simula ni siya. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Mayroon tayong isang mahalagang bagay na kailangang pag-usapan. Hindi tungkol sa isang merger, kundi tungkol sa isang krimen. Nawala ang ngisi sa mukha ng mga Monticello at pagkatapos, ibinigay ni Amihan ang sahig kay Liwayway. Sa una, may panginginig sa kanyang boses. Ngunit habang nagsasalita siya, habang ikinukwento niya ang istorya ng kanyang ama, ang pangarap, ang tiwala, ang pagkakaibigan, at ang tuluyang pagkakanulo, ang kanyang boses ay naging matatag. Hindi na siya ang biktima na nagsusumbong. Siya ang anak na humihingi ng hustisya. Ang aking ama, si Lando Di Makulangan, ay hindi isang talunan. Sabi niya, ang mga matay diretsong nakatingin kay Don Ricardo. Siya ay isang mabuting tao na nilinlang ng taong tinuring niyang kaibigan. This is absurd! Isang kasinungalingan! Sigaw ni Don Ricardo. Tumatayo. Is it? Tanong ni Amihan. Sa isang senyas, isang malaking screen sa likod niya ang umilaw. Sunod-sunod na lumabas ang mga ebidensya. Mga kopya ng mga pekeng kontrata,
na may pinekeng pirma ng ama ni Liwayway. Mga bank transfer records na nagpapakita ng paglipat ng pera mula sa di makulangan account patungo sa isang dummy offshore account na nakapangalan sa isang pinsan ni Don Ricardo. At ang pinakamatindi sa lahat, isang video deposition. Sa screen, lumabas ang mukha ng dating sekretarya ni Don Ricardo. Nanginginig ngunit determinado, ikinuwento niya ang lahat. Kung paano niya narinig ang pag-uusap, kung paano siya inutusang itapon ang mga orihinal na dokumento, kung paano siya tinakot para manahimik sa loob ng halos 20 taon. Ang boardroom ay nabalot ng nakakabinging katahimikan. Ang mukha ni Don Ricardo ay namutla na parang papel. Si Clara naman ay hindi makapaniwala. Napatingin sa kanyang ama na parang ngayon niya lang ito nakita. Ang kasakiman ay isang sakit. Pagtatapos ni Amihan, ang boses ay malamig na parang yelo. At ang pamilya Montesillo ay matagal nang may karamdamang ito. Ngayon na ang oras para magbayad. Sa puntong yun, bumukas ang pinto ng boardroom. Ngunit hindi mga waiter na may dalang kape ang pumasok. 2 pulis na nakauniforme ang pumasok, kasama ang ilang mga ahente mula sa National Bureau of Investigation. Don Ricardo Montesillo, sabi ng isa sa mga ahente, inaaresto ka namin para sa kasong estafa at falsification of public documents. Gumuho ang mundo ng mga Montesillo. Habang pinoposasan ng kanyang ama, si Clara ay napatingin kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay hindi na nang iinsulto. Ang mga ito'y puno na ng purong, walang halong pagkamuhi. Hindi pa tayo tapos. Bulong niya kay Liwayway habang dinadaanan siya ng mga pulis. Ngunit hindi natinag si Liwayway. Tinitigan niya lamang ito pabalik. Ang kanyang mga mata ay kalmado. Tapos na ang laban. At sa wakas, pagkatapos ng napakahabang panahon, nanalo ang kanyang ama. Ilang buwan na ang lumipas. Ang iskandalong yumanig sa mundo ng negosyo ay unti-unti nang humupa. Ang pangalang Montesillo ay naging simbolo ng kasakiman at pagkakasala, habang ang pangalang di makulangan ay nabigyan na ng hustisya. Sa ilalim ng batas, sinimulan na ang proseso para maibalik sa pamilya ni Liwayway ang mga ari-ari ang nararapat sa kanila. Ngunit ang tunay na pagbabago ay hindi nangyari sa mga korte o sa mga news headline. Ito'y nangyari sa loob ng isang penthouse sa tuktok ng distrito ng Silangan. Ang kusina, na dati naging battlefield ng pride at sakit, ay isa na ngayong sentro ng tawanan at pagmamahalan. Si Liwayway na nakasuot ng simpleng apron ay naghihiwa ng mga gulay. Si Amihan, na nakasuot ng isang simpleng t-shirt sa halip na designer suit, ay nakaupo sa kitchen island, tinutulungan si Tala sa kanyang homework. At si Sinag, na mas malusog at mas masigla na ngayon, ay masayang naglalaro ng kanyang mga laruang kotse sa sahig. Ang dating malamig at malawak na espasyo ay napuno ng init. Ang mga bakas ng maliliit na paa sa sahig na marmol ay hindi na binubura. Sa halip, ang mga ito'y tinitingnan na ngayon ni Amihan bilang mga simbolo ng buhay. Ang katahimikan na dati niyang hinahanap ay napalitan na ng isang mas matamis na musika, ang tunog ng isang pamilya. Okay, so kung ang isang mansanas ay hinati sa 4, anong tawag sa bawat piraso? Tanong ni Amihan kay Tala. Seryoso ang mukha na parang isang multi-billion peso deal ang pinag-uusapan. 1/4? Alanganing sagot ni Tala. Magaling, sabi ni Amihan. Ginugulo ang buhok ng bata. See, you're a genius. Napangiti si Liwayway habang pinapanood sila. Ang bilyonaryong kinatatakutan ng lahat sa mundo ng korporasyon ay isa na ngayong matiyagang tutor. Ang lalaking dati naniniwalang nabibili ng pera, ang lahat ay natuklasan na ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay libre. Malapit nang maluto ang hapunan, sabi ni Liwayway. Tamang-tama, gutom na ang mga henyo dito? Sagot ni Amihan. Kumikindat kay Tala. Pagkatapos ng hapunan, nagtungo silang 4 sa malaking balkonahe, kung saan tanaw ang buong syudad.
Ito ang parehong tanawin na dati pinagmamasdan ni Amihan ng mag-isa, isang paalala ng kanyang kalungkutan. Ngunit ngayon, habang nakatayo siya roon, may isang batang nakakapit sa kanyang kaliwang kamay at isa pa sa kanyang kanan, at ang babaeng mahal niya ay nakasandal sa kanyang balikat. Ang tanawin ay hindi na nagmistulang isang karagatan ng kalungkutan. Ito na ngayon ay isang hardin ng mga pangarap. Ang kanilang hardin. Ang daming bituin. Bulong ni Tala, nakatingala sa langit. Oo, anak, sagot ni Amihan. Pero ikaw ang paborito kong bituin. Tumingin si Liwayway kay Amihan. Ang puso'y puno ng pagmamahal. Ang kanyang paggaling ay hindi naging madali. Kinailangan niyang baguhin ang kanyang lifestyle. Bawas sa stress, mas maraming pahinga. Ngunit sa halip na maging isang hadlang, ito'y naging isang biyaya. Natutunan niyang i-prioritize ang mga bagay na tunay na mahalaga. Hinarap ni Amihan ang dalawang bata. Lumuhod siya para maging kapantay nila. Ang kanyang mga mata ay seryoso ngunit puno ng lambing. Simula niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Alam niyo na mahal ko ang nanay ninyo, di ba? Tumango ang dalawang bata. At alam niyo rin na mahal ko kayo? Muli silang tumango. Mas masigla ngayon. May isang tanong ako sa inyo. Pagpapatuloy niya. Hindi ito utos. Hindi ito pakiusap. Isa itong tanong na galing sa puso ko. Huminga siya ng malalim. Papayag ba kayo? Papayag ba kayo na maging tatay ninyo ako? Hindi para palitan ang tunay ninyong ama, kundi para maging isang ama na mag-aalaga at magmamahal sa inyo habang buhay. Hindi niya inalok si Liwayway ng kasal. Hindi pa. Dahil alam niyang bago niya makuha ang puso ng ina, kailangan niya munang makuha ang tiwala ng mga anak. Isang sandali ng katahimikan ang lumipas. Si Tala at Sinag ay nagkatinginan na para bang may isang lihim silang pinag-uusapan sa pamamagitan lang ng mga mata. Pagkatapos, sabay silang tumingin kay Amihan. Walang salitang namutawi. Sa halip, sabay silang yumakap ng mahigpit sa leeg ni Amihan. Isinubsob nila ang kanilang mga mukha sa kanyang balikat. At pagkatapos, sa gitna ng malamig na ihip ng hangin at sa ilalim ng libu-libong bituin, narinig niya ang dalawang salitang matagal na niyang hinihintay. Ang dalawang salitang nagkakahalaga ng higit pa sa lahat ng kanyang yaman. Papahan. Sa unang pagkakataon, ang bilyonaryong si Amihan Salvacion ay napayak. Hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng purong, walang kapantay na kaligayahan. Niyakap niya ng mahigpit ang dalawang bata. Lumapit si Liwayway at niyakap silang tatlo. Ang kanilang apat na puso ay tumitibok bilang isa. Tumingin si Amihan kay Liwayway sa ibabaw ng ulo ng mga bata. Sa mga mata nito, nakita niya ang kanyang kinabukasan. Nakita niya ang kanyang tahanan. Ang kanyang kayamanan ay hindi na nasusukat sa mga numero sa stock market. Ang tunay niyang yaman ay ang bigat ng dalawang bata sa kanyang mga braso at ang pagmamahal na nakikita niya sa mga mata ng babaeng nagturo sa kanya kung paano muling mabuhay. Ang kanyang kaligtasan, ang kanyang salbasyon ay hindi pala isang lugar o isang halaga. Ito pala ay isang pamilya. At dito po nagtatapos ang kwento ni na Amihan, Liwayway, Tala at Sinag. Isang kwento na nagpapatunay na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa salapi sa bangko, kundi sa pagmamahal sa loob ng isang tahanan. Ang aral ng kwento natin ngayon ay simple lamang. Ang pagpapatawad ay isang regalo na ibinibigay natin hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa ating mga sarili. At ang pagbubukas ng ating puso sa pagtitiwala, kahit paminsan na itong nasugatan, ang siyang tanging daan patungo sa tunay at pangmatagalang kaligayahan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig.
Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa ating kwento ngayong araw. Ano po ang masasabi ninyo sa kanilang naging paglalakbay? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.